Ano? Nagsikip ang mga mag-aaral ng pinuno ng seguridad. At ang kanyang tingin ay nakalock kay Dexter. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Sino? Sino ka? Tagot ni Dexter. Hindi mo ba mahuhulaan kung sino ako? Ang mukha ng pinuno ng seguridad ay lubhang nagbago. Ikaw ang Great Marshal. Ikaw ang dating Great Marshal. Bam! Sa isang sipa, ibinagsak ni Soul Wolf ang ulo ng seguridad sa lupa. Sa mundong ito, iisa lang ang Great Marshal. Dexter, laking gulat ng pinuno ng seguridad. Buhay ka talaga. Bumalik ka na talaga. Paano ito posible? Nang matapos magsalita ang pinuno ng security ay bahagyang natigilan si Dexter. Ang balita na inihayag ng bagong Great Marshal ay na ako ay nagtaksil sa Eurasia at nangako ng katapatan sa kaaway na bansa. Hindi ako mamamatay kung gagawin ko talaga ang bagay na iyon. At pagkatapos, tinanong ng pinuno ng seguridad kung paano ako mabubuhay. Hindi kaya alam ng pinuno ng seguridad ang katotohanan. Na hindi ko ipinagkanulo ang aking bansa ngunit sa halip ay hindi sinasadyang napunta sa Thies Island. Isang lugar kung saan walang matatakasan. Posible. Mabilis na tinanong ni Dexter ang pinuno ng seguridad. So, sa isip mo, dapat na ba akong mamatay? Natahimik ang pinuno ng seguridad. Pinilit ni Dexter. Hindi ba't sinabi ninyong lahat na ako ay nagtaksil sa Eurasia at sumuko sa kalaban? Kung ganoon nga, bakit sigurado ka na patay na ako? Nanatiling tahimik ang pinuno ng security team. Hindi mapakali ang kanyang kalooban. Napagtanto niya na baka masyado siyang nag-rumble ngayon. Sa pagharap sa pananahimik ng pinuno ng seguridad. Mas naniwala si Dexter na may nangyayaring malansa. Casual niyang inilabas ang kanyang enerhiya. Ginawa ito sa Ammo Needle. At tinusok ito ng diretso sa ulo ng Pain Acupoint ng seguridad. Pagkatapos tumuntong sa klase ng araw at buwan. Nagkaroon si Dexter ng mas malinaw na pag-unawa sa katawan ng tao at sa gayon ay napabuti ang pamamaraan ng Ammo Needle. Ang kapangyarihan ng jab na ito ay mas malaki kaysa dati. Ang matinding paghihirap ay nagtulak sa pinuno ng seguridad sa bingit ng kabaliwan. Ano ang nangyayari? Isa lang itong silver needle. Bakit sobrang sakit? Ang sakit na ito ay sadyang hindi kayang tiisin ng sinumang tao. At sa huli, ang pinuno ng seguridad ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Please, I beg you to stop it. Sobrang sakit. Tumahol si Dexter. Magsalita ka. Oo. Ang CEO namin ang nagsabi sa akin. Tinabi niya na dinala ka ng bagong Great Marshal sa isang taksil na lugar. At tiyak ang iyong kamatayan. Walang paraan para mabuhay ka. Nagpalitan ng mga tingin sina Dexter at Soul Wolf. Nakita ang kawalang paniwala at pagkagulat sa mukha ng isa't isa. Walang alinlangan. Nang banggitin ng bagong Great Marshal ang taksil na lugar na iyon. Malamang na ang Thies Island ang tinutukoy niya. 5 taon na ang nakalilipas. Naglakbay sila sa Thies Island. Isang confidential na misyon na hindi alam ng tagalabas. Paano malalaman ng bagong Great Marshal? Pinangunahan ba sila ng bagong Great Marshal sa Thies Island? The new Great Marshal actually knew about Thies Island and even had connections with certain people on the island. Ang bagong Great Marshal ay talagang alam ang tungkol sa Thies Island at kahit na may mga koneksyon sa ilang mga tao sa isla. Ang bagong Great Marshal na ito ay hindi ordinaryong tao. Nagsimulang magpapansin si Dexter sa kanya. Tinanong ni Dexter ang pinuno ng seguridad ng isa pang tanong. Kung gayon, bakit sina Nancy at Don ang pinupuntirya mo? The head of security confessed truthfully. I wanted to marry them. Pero hindi sila pumayag. Kaya pinilit ko sila. Please, I beg you to let me go. Ang sakit hindi na kaya? Tanong ni Dexter. Yun lang ba? O may hindi ka sinasabi sa amin? Ang pinuno ng seguridad ay hindi na nang-ahas na magtago ng anuman at sinabing totoo. To be honest, actually, may asawa at mga anak na ako. Ayokong hiwalayan o pakasalan sina Nancy at Don. Pinilit ako ng CEO kong si Billy na gawin ito. Ngumisi si Dexter.
Pinlit ka ng CEO mo na magpakasal sa dalawang dilag. Sa tingin mo ba maniniwala talaga ako? Nagmamadaling sinabi ng pinuno ng seguridad. This is beneficial for Billy. Gusto niya silang dalawa ngunit pakiramdam niya ay hindi sapat na kapanapanabak ang pagkuha sa kanila sa ganoong paraan. Gusto ni Billy ang mga babaeng may asawa. Kaya gusto niyang pakasalan ko silang dalawa. Tapos, galit na galit sina Nancy at Don. At sinimulan nilang suntukin at sipin ang ulo ng security. Pervert ka. Wala kang kahihiyan. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ang pinuno ng seguridad ay tinusok na ng ammo needle. At siya ay nasa matinding sakit. Dahil binugbog ni Nancy at Don. Bigla siyang nahimete dahil sa gulat. Ganun pa man. Hindi na natahimik ang dalawang babae at patuloy pa rin sa pagsuntok at pagsipa sa kanya. Nang makapagpahinga na ang dalawang babae, sa wakas ay sinabi ni Dexter, Nancy, Lacey, nasaan ang pamilya ko? Dalhin mo ako sa kanila dali. Sa puntong ito, biglang naging tense ang dalawang babae. Lacey, Dexter, I'm sorry. It's kasalanan namin. Hindi namin inalagaan si Nellie at ang iba pa. Bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. At napagtanto niya na maaaring may nangyari kay Nellie at sa iba pa. Mabilis na tanong ni Dexter. Nancy, Donnie, please tell me, may nangyari ba sa kanila? Mabilis na pinaniwalaan siya ni Nancy. Dexter, huwag kang magpanik. Ayos naman si Nellie. Nang makausap namin si Nellie kanina. Tinabi niya sa amin na balak nilang lumipat. Kung saan mismo sila lilipat. Hindi niya sinabi sa amin. Nabanggit lang niya na pauwi na sila sa kanilang bayan sa Oakhart City. Tapos, nung sinubukan naming tawagan si Nellie, hindi namin siya makontak. Nais din naming bumalik sa Oakhart City upang hanapin sila. Ngunit ang problema sa Linton Group ay masyadong mapilit. At hindi kami maaaring umalis sa Ateville. Huminga ng malalim si Dexter at sinabing, let's go. Bumalik kami kaagad sa Oakhart City. Para naman sa mga security guard na ito. Soul Wolf ay ipagbigay alam sa Nightingale Squad. Ay pakilos ang Nightingale Squad. Tinabi ni Soul Wolf. Naiintindihan. Pagkatapos nito, inilabas ni Soul Wolf ang kanyang communicator at nagdial ng hindi pamilyar na numero. Lahat ng Nightingales. Makinig sa aking utos. Oras na para lumipat. Nalilitong tumingin si Killer Wolf kay Soul Wolf. Soul Wolf. Ano itong Nightingale Group? Bakit hindi ko pa ito narinig? Napangiti si Soul Wolf at mayabang habang nagpapaliwanag. Kung hindi mo pa ito narinig. Tama ka. Ang nakakakilala lang sa Nightingale Squad ay kami ni Dexter. Walang pangatlong tao. Mula rito. Halatang mas mahalaga ako kaysa sa iyo sa puso ni Dexter. Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Killer Wolf. Ano nga ba ang Nightingale Squad na kahit ako ay walang karapatang malaman? Sabi ni Soul Wolf. Ang Nightingale Squad ang huling sandata na nagel iligtas buhay ni Dexter. Maliban kung ang kanyang buhay ay nanganganib. Hindi siya kailanman magpapakilo sa pagpapakilo sa Nightingale Squad. Ang Nightingale Squad, masasabi mong ang pangalawang buhay ni Dexter. Sa makatuwid, dapat nating tiyakin na ito ay pinananatiling lihim. Ang Nightingale Squad ay nakahiga sa loob ng ilang taon. At ngayon, oras na para sa kanila na humakbang sa limelight at makilala sa mundo. Nag-isip si Killing Wolf. So, medyo makapangyarihan ang Nightingale Squad. Daig pa si Dexter. Sumagot si Soul Wolf. Talagang nagkakamali ka. Ang pinakakakilabot na aspeto ng Nightingale Squad ay hindi ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban kundi ang kanilang pagiging lihim at misteryo. Ang kanilang mga miyembro ay nakakalat sa buong Eurasia. Nananatiling nakatago sa bawat sulok. Hanggat ibinigay ang utos, kahit saan man makaharap si Dexter ng panganib. Maaari silang lumitaw sa isang sandali. Handang tulungan siyang makatakas at magtago. Tumango si Killer Wolf. Tumango si Killer Wolf. Taka nagsalita si Dexter. Killer Wolf. Sumunod ka sa akin. Oo. Si Dexter, kasama ang Killer Wolf, ay umiwas sa mga tao at nakakita ng isang tahimik na sulok. Killer Wolf.
Sa tingin mo ba ay hindi patas ang pakikitungo namin sa iyo nang itago ka namin sa dilim tungkol sa Nightingale Squad? Mabilis na umiling si Killer Wolf. Hindi. Hindi. Siyempre hindi. Dexter. Naniniwala ako na ang anumang pagsasaayos na gagawin mo ay ang pinakamahusay na desisyon. Huminga ng malalim si Dexter at sinabing, may dahilan kung bakit ko ito inilihim sa iyo. Killer Wolf. Sige. Tumango si Killer Wolf. Dexter. Hindi mo na kailangang magpaliwanag masyado. Naiintindihan ko. Sabi ni Dexter. Tapusin ko na. Alam mo ba kung sino ang mga miyembro ng Nightingale Squad? Umiling si Killer Wolf. Hindi ko. Paliwanag ni Dexter. It consists of 3 main groups. Ang unang grupo ay binubuo ng aking mga lantad na kaaway. Ang mga individual na ito ay ang mga pangunahing miyembro. At walang sino man ang makakapag-isip na ang mga kalaban na kaharap ko ay talagang ang gulugad ng Nightingale Squad. Ang pangalawang grupo ay mga ordinaryong tao mula sa iba't ibang trabaho na nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay malinaw at simple. At walang sino man ang magtatanong sa kanilang pagiging tunay. Ang ikatlong grupo ay kinabibilangan ng mga patay. Sa totoo lang, hindi pa talaga sila namatay. Nagpanggap sila ng kanilang pagkamatay, na kinakailangan para sa kanila na magtago. Nagtanong si Killer Wolf. Dexter, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? May impresyon siyang ipinapaliwanag sa kanya ni Dexter ang lahat ng may dahilan. Killer Wolf, ang iyong ama ay miyembro din ng Nightingale Squad. Mataimtim na sagot ni Dexter. Nagulat si Killer Wolf nang hindi makapaniwala. Pero sinakripisyo ng tatay ko ang sarili niya para sa bayan. Di ba? Buhay ba talaga siya? Tumango si Dexter. Tama iyan. Siya ay kabilang sa ikatlong dibisyon ng Nightingale Squad. Umaagos na ang mga luha sa mukha ni Killer Wolf. Buhay pa talaga ang tatay ko. Naglilingkod pa rin siya sa ilalim ng Great Marshal. Tumatanda na ang tatay mo. At hindi lang isang beses sinubukan kong hikayatin siyang magretiro at i-enjoy ang natitirang taon niya sa bahay. Pero hindi niya pinansin ang mungkahi ko. Nitiig ang sabi ni Dexter. Nang marinig iyon, mabilis na sinabi ng Killer Wolf. Dexter, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Walang mas nakakaintindi sa aking ama kaysa sa akin. Kung mananatili siyang walang ginagawa sa bahay. Ito ay kasing ganda ng pagpirma ng sarili niyang death warrant. Ito ay mas mahusay na hayaan siyang umunlad bilang siya ay. Napangiti ng maluwag si Dexter. Talaga, natutuwa akong naiintindihan mo. Samantala, ang voice message ni Soul Wolf ay na-broadcast sa buong Eurasia sa pamamagitan ng espesyal na frequency channel. Ang channel ay, sa katunayan, naka-encrypt na may grade SSSS encryption. Na ginagawa itong hindi malalampasan sa pagharang. Kahit na may nakaharang sa signal. Hindi nila maiintindihan ang mga nilalaman nito. Ang signal ay natanggap ng sunod-sunod na telepono. Kasama ang mga tatanggap mula sa mga kaaway ni Dexter sa ibabaw hanggang sa mga ordinaryong mga ngalakal. Manggagawa sa opisina. At maging mga magsasaka. Mayroon ding ilang mga tatanggap na matagal ng pinaniniwalaang patay at hindi na dapat umiral sa mundo. Nagkaroon ng parehong reaksyon ang lahat pagkatapos matanggap ang balita. Napuno sila ng pananabik. Naluluha ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng napakatagal na pagtatago at pagdadala ng bigat ng kahihiyan sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong maghayganti. Unti-unting umuusbong ang isang bagyo sa Eurasia. Habang papalapit ang taglaga sa Oakhart City. Lumalamig ang panahon. Lalong lumamig ang temperatura ng umagang iyon. Lalo na pagkatapos ng ulan noong nakaraang gabi. 3 figure ang nakatayo sa tiwangwang at malamig na kalye. 2 matanda at 1 bata ang naglakas loob sa malamig na hangin upang mangolekta ng mga bote. Sa kabila ng malamig na panahon. Ang 3 individual ay nakasuot ng manipis at hindi sapat na pananamit. Kung ikukumpara sa 2 matanda, ang dalagang nasa gitna ay nakasuot ng mas makapal na damit. Ngunit ang damit na suot niya ay pag-aari ng 2 matanda. Ang 2 matatandang individual ay nakasuot lamang ng manipis na damit at nanginginig sa lamig. Nagkataong may dumaan sa eksena.
At nang makita nila ang dalawang matanda at ang batang babae, napuno sila ng emosyon. Hindi ko akalain na ang mga biyenan at anak na babae ng dating Great Marshal ay mahuhulog sa puntong nagkakalat ng basura. It's truly tragic and lamentable. Komento ng dumaraan. Sa katunayan, ang tatlong individual na iyon ay walang iba kundi ang mga magulang ni Lacey. Tina Daniel at Hannah, kasama ang kanyang anak na babae, si Missy. Nakauwi na sila sa kanilang tahanan sa Oakhart City. Ngunit dahil sa mga akusasyon ng pagtataksil ni Dexter sa Eurasia, itinuring sila ng mga tao sa kanilang bayan bilang mga pampublikong kaaway. Hindi sila tinanggap o tinanggap. At sa huli ay itinaboy sila. Dahil walang ibang mapagpipiliin. Napilitan silang maghanap buhay sa pamamagitan ng pag-aalis ng basura. Dahil walang ibang mapagpipiliin. Napilitan silang maghanap buhay sa pamamagitan ng pag-aalis ng basura. Si Missy, na mga 8 o 9 na taong gulang noon, ay matalino para sa kanyang edad. Siya ang gumawa ng inisyatiba upang tulungan sina Daniel at Hannah sa kanilang pagtatapon ng basura. Hindi napigilan ni Hannah ang malungkot. Hindi lamang bata at walang magulang ang bata. Ngunit napilitan siyang mamuhay sa kahirapan kasama ang mga ito. Umaasa sa pag-aalis ng basura upang mabuhay. Bilang kanyang lola, nakaramdam siya ng malalim at matinding kirot sa kanyang puso. Nang hihinayang, magiliw na sinabi ni Hannah kay Missy, "Darling, hindi mo na kailangang sumama sa amin sa pag-aayos ng basura. Ako at ang lolo mo ang bahala sa gawain." Isa itong magandang pagkakataon para makapag-ehersisyo tayo at manatiling aktibo. Gayunpaman, huminga ng malalim si Missy at sinabing, "Lola, ayos lang po ako." Nagulat si Hannah nang marinig niya ang boses ni Missy. Kumunat ang noo niya at nagtanong, "Missy, bakit parang mahina ang boses mo?" "Lola, I feel so tired," sagot ni Missy. Nagsimula siyang umindayog at bumagsak sa lupa habang nagsasalita. With quick reflexes, hinawakan ni Daniel si Missy sa kanyang mga braso. "Missy, anong meron? Huwag mo akong takutin ng ganito. Missy, ang init ng noo mo." Pati si Hannah ay nataranta at mabilis na hinawakan ang noo ni Missy. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Hannah. Nakakapaso ang noo ni Missy. O hindi, nilalagnat si Missy. At mukhang malubha. "Anong gagawin ko? Anong gagawin ko?" Pagtataka ni Hannah. Dahil sa kanilang kalagayan sa pamumuhay noong panahong iyon. Hindi nila kayang magkasakit. Ito ay maaaring maging banta sa buhay sa kanilang mga kalagayan. Nagmamadaling naglabas ng thermos si Daniel at sinabing, "Bilis, Missy, kumuha ka ng maligamgam na tubig. Mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos uminom ng tubig." At the same time, Hannah piped up, "No, we can't delay anymore. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon." Natigilan si Daniel nang marinig iyon. "Hannah, wala na tayong pera. Di ba may natitira pa tayong 10 kahapon? Gamitin muna natin para magpa-acetaminophen injection si Missy." Napabuntong hininga si Daniel. Last 10 na yan. Kahapon napansin kong hinahangad ni Missy ang hamburger. Kaya binili ko siya. Matagal na siyang hindi nakakain ng hamburger. Ikaw. Napabuntong hininga si Hannah dahil sa frustration. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Tinasabi ko sa iyo na maging matipid at gumastos ng pera sa mga pangangailangan. Ngunit hindi ka nakinig. Ang bata ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Ngunit paano ang tungkol sa iyo? Ikaw rin. Wala kang alam. Ngayon, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat nating gawin?" Baka sa mukha ni Daniel ang paghihirap. "Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko lahat. Pinabayaan ko na rin sina Lacey at Dexter. Hindi ko man lang maalagaan kayong dalawa. Enough. Enough. Ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mapagamot si Missy. Ang mga bote na nakolekta namin ay maaari ding ibenta para sa ilang pera. Dali-dali tayong pumunta sa buyback center at palitan natin sila ng cash." Sabi ni Hannah. Biglang natauhan si Daniel. Mabilis niyang binuhat si Missy sa kanyang likuran. Bitbit ang mga bag ng bote.
Nagmamadali siyang pumunta sa buyback center upang makatipid. Hindi natapos ni Daniel ang kanyang hapunan noong nakaraang gabi. Dahil sa mababang asukal sa dugo, nakaramdam siya ng pagkahilo at ang kanyang paningin ay lumabo habang tumatakbo kasama si Missy sa kanyang likod. Basang-basa siya sa pawis at malapit na siyang mawala ng malay. Mabuti na lang at hindi naman kalayuan ang buyback center sa kanilang kinalalagyan kaya mabilis siyang nakarating sa kanyang destinasyon. Sir, nandito po kami para magbenta ng mga mineral water bottle. Maaari mo bang kalkulahin ang bayad para sa amin? Pagpasok pa lang ni Daniel sa shop, nagsimula siyang tumawag para humingi ng tulong. Papunta na ako. Isang masungit na boses ang maririnig mula sa maliit na tindahan. Maya-maya, lumabas ang isang matipunong lalaki. Nang makita niya si Daniel, napalitan ng inis ang mukha niya. Ikaw na naman. Bakit ang aga mo dito? Walang masyadong alam ang matipunong lalaki tungkol sa matatandang mag-asawa. Nabalitaan na lang niya na nawawala ang kanilang mga anak. Naiwan ng isang bata para palakihin nila. Ang matatandang mag-asawa ay nabubuhay lamang sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagtatapon ng basura dahil sila ay matanda na at wala ng ibang paraan upang palakihin ang isang anak. Sabi ni Daniel, Sir, kailangan po namin ng pera. Maaari mo bang kalkulahin ang bayad para sa amin? Salamat. Gayunpaman, ang matipunong lalaki ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ipagpaumanhin mo, ngunit mula ngayon, hindi na namin tinatanggap ang iyong mga basura. Please umalis ka na. Natigilan si Daniel sa narinig niya. Gulat na tanong niya, hindi mo natatanggapin ang basura namin. Bakit? Nasaktan mo ang isang taong hindi mo dapat gawin. Sagot ng matipunong lalaki. Someone we shouldn't have offended. We have been diligently and honestly scavenging for garbage. How could we have offended anyone? Please tell me who we have offended. Daniel remarked. Isang taong hindi natin dapat sinaktan. Kami ay masigasig at tapat na nagkakalat ng basura. Paano namin na-offend ang sino man? Pakisabi kung sino ang na-offend natin. Daniel remarked. Sumagot ang matipunong lalaki. Kailangan ko ba talagang baybayin ito? Siguradong naisip mo na. Ito ay dapat na isang taong may mataas na katayuan. Nang marinig niya iyon, nagsimulang maunawaan ni Daniel ang sitwasyon. Si Zamora naman, di ba? Tinusubukan niya tayong itulak sa isang sulok. Kung sinusubukan kanilang itulak sa isang sulok o hindi, wala akong pakialam. Sa ngayon, gusto kong umalis ka kaagad sa aking buyback center at huwag mo na akong guluhin. Wika ng matipunong lalaki. Kung si Daniel pa rin ang katandaan niya, malamang tumalikod na siya at lumayo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong may dignidad ay hindi dapat mabuhay sa kawang gawa. Gayunpaman, ang basura sa kanyang mga kamay sa sandaling iyon ay maaaring matukoy ang buhay at kamatayan ni Missy. Kaya naman, hindi siya umalis at nagtanong ng makapal ang balat. Alan, please, pwede mo ba akong tulungan at kunin ang mga bote na ito? Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Hinding-hindi malalaman ni Zamora na binili mo ang basura ko. Magwala, naiinip si Alan at sumigaw. Tinisikap mo ba akong i-set up? Hindi pwede. Mayroon kang 5 segundo. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagkuha ng mga bagay sa sarili kong mga kamay. Biglang lumuhad si Daniel habang nakatitig kay Missy na hinimatay na sa braso. Ang mga lalaki, lalo na ang matatandang lalaki tulad ni Daniel, ay mapagmataas. Ang kanyang pagpayag na lumuhad ay nagpakita ng lawak ng kanyang pasya. Pakiusap, Mr. Kid, maawa ka sa amin. Anong matandang matigas ang ulo na Mola? Dahil sa galit sa ginawa ni Daniel, itinapon ni Alan sa dingding ang basurang tinipon ni Daniel. Pagkatapos, binigyan niya ng mabilis na sipa si Daniel, na nagpalipad sa kanya. Maligaw ka, at huwag ka nang babalik. Hinayla mo ako sa gulo na ito. I swear tatapusin na kita. Dahil doon, sinara ni Alan ang pinto. Ubo, ubo. Pilit na bumangon si Daniel sa labas ng gate habang umuubo. Masakit man ang katawan niya matapos sip-A ni Alan.
Ang una niyang ginawa pagkatayo niya ay tingnan si Missy na karga-karga niya sa likod. Nang inatake ni Alan si Daniel kanina. Ang huli ay patuloy na pumwesto para harapin si Alan. Tinitiyak na hindi masasaktan si Missy. Buti na lang at naging okay siya. Samantala, si Hana naman ay umiiyak na sa hirap. Dan, ikaw. Iwagayway ni Daniel ang kanyang kamay at sinabing, sige, lahat tama. Ano ang silbi ng pag-iyak? Magmadali at magtungo sa susunod na buyback center para makuha ang iyong pera. Hindi natin maantala ang paggamot ni Missy. Bagamat nasaktan si Hana, wala siyang pagpipilian. Kaya naman, ang pamilya ng tatlo ay nagmamadaling lumipat sa susunod na buyback center. Ang ilang mga nakatagong lalaking mukhang hukbo ay pinanood ang eksena na nagbubuka sa anino habang ang kanilang mga mata ay namumula. Boss, ako, hindi ko na kaya. Gusto ko siyang wakasan. Gusto kong ibagsak sina Zamora at Mr. Kid. Paano ang isang tulad ng mga taong ito ay humihiya at nang aapi sa pamilya ni Great Marshall? Huwag mo siyang lagyan ng daliri. Saway ni Levi. Tandaan mo ito. Ang pagiging minipin ay maaaring makasira sa isang magandang plano. Kung kikilos tayo, alertuhan nito ang bagong Great Marshall. Pagkatapos, magagamit niya ang kanyang kapangyarihan at hukbo ng walang pagpipigil upang harapin ang pamilya ni Great Marshall. Kung mangyayari iyon, ito ay magiging isang punto na walang babalikan para sa pamilya ng Great Marshall. Mas magdudulot tayo ng mas malaking pinsala sa kanila kung makikialam tayo ngayon. Ilang subordinate ang nagngangalit ng ngipin. But we really can't stand by and watch. Saktong nagring ang phone ni Levi. Nang makita ang text sa screen, napaluha si Levi sa tuwa. Nightingale Squad. Nightingale Squad. Sa wakas ay maihahayag na natin ang ating sarili sa mundo. Tama iyan. Parte ako ng Nightingale Squad. Great Marshall. Ang king class sa ating puso. Idol natin. Yung pinaniniwalaan natin. Babalik ba siya ngayon? Ha? Laging may liwanag sa dulo ng tunnel. Napatulala ang mga infiltrator habang pinagmamasdan ang kakaibang reaksyon ni Levi. Anong nangyayari dito? Halatang lalaki si Levi na hindi nagpapakita ng emosyon. Hindi man lang siya iiyak kahit pabarilin siya ng baril. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Niloko ba siya ng asawa niya? Tinapik ni Levi ang ilang mga lalaki sa balikat at sinabing, dapat patuloy ninyong protektahan ang pamilya ni Great Marshall ng palihim. Tandaan, bawal kayong kumilos maliban kung nasa panganib ang kanilang buhay. Mayroon akong ilang mga agarang bagay na dapat asikasuhin ngayon. Kaya maaaring hindi mo ako makontak. Kung hindi ako babalik, dapat mong patuloy na panatilihing ligtas ang pamilya ni Great Marshall. Boss, saan ka pupunta? Mapilit na tanong ng infiltrator. Boss, saan ka pupunta? Mapilit na tanong ng infiltrator. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Levi. May gagawin akong secret mission. Oo nga pala, naniniwala ako na hindi magtatagal ay maiinom na natin ang bote ng alak na iniipon ko para sa ating tagumpay. Nang matapos siyang magsalita, nawala si Levi sa paningin ng iba. Nagkatinginan ang mga infiltrator. Puno ng kalituhan ang kanilang mga mukha. Kakaiba ang kinikilos ni boss. May mali ba sa kanya? Sa tingin nyo ba kanina lang umiiyak siya sa tuwa? Para akong tears of joy. Baka may magandang balita siya. Minsan sinabi sa amin ni Levi na ilalabas niya ang bote ng alak na tahasang itinatago para sa tagumpay kapag bumalik ang Great Marshall. Talaga? Taka sa tingin mo ba posible na? Ang posibilidad ay napakataas. Kaagad. Ang mga infiltrator ay umiyak sa tuwa. Sa kabilang banda, si Daniel. Karga-karga si Missy. Mabilis na nakarating sa isa pang buyback center. Gayunpaman, bago pa man makapasok si Daniel, isinara na ng may-ari ng buyback center ang pasukan. Dahil sa gulat, mabilis na hinarang ni Daniel ang pinto gamit ang kanyang paa. Ginoo, Larson, bakit ka nagsasara ngayon? Nandito ako para magbenta ng scrap. Saway ni Brent, lumabas ka, lumabas ka, lumabas ka. Huwag mo na akong guluhin pa. Huwag ka nang babalik dito. Mula ngayon,
Hindi na ako tatanggap ng anumang basurang kinokolekta mo. Kahit alam ni Daniel ang sagot. Nagtanong siya, bakit? Matatanggap ba kung ialok ko sa iyo ang aking basura sa mas mababang presyo? Pahayag ni Brent, you have the nerve to ask me why. Ha, narinig ko na sa iba. Kayo ang mga biyenan ng dating Great Marshal. Ang dating Great Marshal ay nagtaksil sa Eurasia sa pamamagitan ng pagtalikod sa bansa ng ating kaaway. Siya ay isang taksil sa Eurasia. Ipinagpatuloy niya. Ang katotohanan na pinapayagan ka pa rin ng Eurasia na manatili dito ay isang mahusay na pagkilos ng kagandahang loob. Maaaring mapagpatawad ka ng bansa. Ngunit ako, si Brent Larsen, ay hindi bibigyan ng pagkakataong mabuhay ang mga tulad mo. Lahat ng traidor ay dapat mamatay. The usually honest and kind-hearted Daniel suddenly burst into a tirade. You're talking nonsense. Ito ay paninirang puri. Hinding-hindi ipagkakanulo ni Dexter ang Eurasia. Nagpapakalat ka ng maling chismis. Sumagot si Brent. Umalis ka. Labas. Kung maglakas loob kang ipagtanggol muli ang taksil na iyon. Isusumpa din kita. Gustong ipagpatuloy ni Daniel ang pakikipagtalo kay Brent. Ngunit pinigilan siya ni Hannah. Daniel, wala tayong oras para makipagtalo sa kanya ngayon. Kung tutuusin, ang kalagayan ni Missy ay, noon lang nanambalik si Daniel. Tinaman niya ng tingin si Brent bago tumalikod para umalis. Tumanggi akong maniwala na wala na ako sa mga pagpipilian. Sumunod, bumisita sila sa ilang mga buyback center. Ngunit tumanggi silang lahat, kalahati. Nabilhin ang strap ni Daniel. Lalong naging desperado si Daniel habang pinagmamasdan ang pamumula ng mukha ni Missy dahil sa lagnat. Talagang tinutulak kami ni Zamora sa aming mga limitasyon. Tinig ni Daniel. Napabuntong hininga si Hannah. Dan, dalhin mo muna si Missy sa ospital. Mag-iisip ako ng paraan para masettle ang mga gastusin sa pagpapagamot. Sagot ni Daniel. Ano kaya ang naiisip mo? Naibenta na namin lahat ng makikita namin sa bahay. Mayroon akong isang jade bangle na ipinamana ng aking mga ninuno. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng isang magandang halaga ng pera. I'll go and sell the bracelet now. Alok ni Hannah ng solusyon. Naguguluhan si Daniel. Isang heirloom jade bangle. Bakit hindi mo nabanggit sa akin dati? Siyempre hindi. Paano ko sasabihin ang tungkol sa jade bangle na ipinasa mula sa mga henerasyon hanggang sa mga henerasyon ng Caswell? Naayos na. Magkikita kami ni Missy sa ospital. Tumango si Daniel. Sige. Mangyaring bumalik ng mabilis. Huwag kang mag-alala. Hannah, talagang gagawin ko ang lahat para makuha ang jade bangle para sa iyo pagkatapos nating malampasan ang mahihirap na sitwasyong ito. Tumango si Hannah at bumawi ng pagsang-ayon. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas. Pinuhat ni Daniel si Missy patungo sa ospital. Habang nasa daan, pinag-iisipan ni Daniel ang sitwasyon nang unti-unti niyang napagtanto na may mali. Siya ay kasal kay Hannah sa loob ng maraming taon. At kilala nila ang isa't isa. Kaya hindi posible na si Hannah ay may isang heirloom jade bangle na hindi niya alam. Ito ay walang katotohanan. Biglang naalala ni Daniel na pumunta si Hannah para ibenta ang kanyang dugo ilang araw na ang nakakaraan. Biglang huminto ang mga yabag niya. At lumingon siya. Pumunta ba si Hannah at ibinenta ang kanyang dugo? Ito ay lubos na posible. Hindi. Hindi ito magagawa. Mas gugustuhin kung ako ang magbebenta ng dugo ko kaysa sa kanya. Kakabenta lang niya ng dugo niya ilang araw na ang nakakaraan. Walang paraan na matitiis niyang gawin ito muli sa lalong madaling panahon. Dumiretso si Daniel sa direksyon ni Hannah. Samantala, pumasok si Hannah sa isang maliit na tindahan na matatagpuan sa isang shantytown. Ang maliit na tindahan ay magulo, na may nakalulungkot na kondisyon sa kalusugan. Bilang resulta, hindi maganda ang takbo ng negosyo, na halos walang tumatangkilik dito. Ang may-ari ng maliit na tindahan ay isang chubby na babae. Masyado siyang engrossed sa kanyang palabas sa TV kaya hindi niya napansing pumasok si Hannah. Maingat na binati ni Hannah. Hello. Casual na sinabi ng babaeng may-ari na si Fiona Davidson.
Tulungan mo na lang ang iyong sarili sa anumang gusto mong bilhin. Hindi ako nandito para bumili ng mga gamit. Nandito ako para ibenta sila. Hana stated. Oh, inangat ni Fiona ang kanyang ulo upang tingnan si Hana. Isang pahiwatig ng isang nakakatakot at malamig na ngiti na sa wakas ay sumilay sa kanyang mukha. Sundan mo ako. Bumangon ang matambok na Matrona. Dinala si Hana sa silid sa likod. Ang silid sa likod ay isang lihim na operasyon ng pagbebenta ng dugo. At ang maliit na tindahan ay isang pagtatakip lamang. Ang code na binibigkas noong gustong makipagnegosyo kay Fiona ay pagbebenta ng mga kalakal. Ang silid sa loob ay pare-parehong magulo, na may mga medikal na kagamitan para sa pagguhit ng dugo na nagkakalat sa paligid. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matalim, nakakagat na mukha, nakasuot ng mamantika na puting lab coat, ay abalang kumakain ng mga buto ng sunflower. Sa tabi niya, may nakalatag na basurang medikal na may kasamang mga bola ng bulak na may bahid ng dugo. Ang makakain ng mga buto ng sunflower sa gayong kapaligiran ay katibayan kung gaano kalakas sa pag-iisip ang babaeng iyon. Nakita ng babaeng matalas ang dila na si Millie Mendoza na pumasok si Hana at agad itong bumangon para maghanda. Maupo ka, ilang dugo ang balak mong ibigay sa pagkakataong ito. Maingat na sinabi ni Hana. 400 mililitro. Sa palagay ko, iyan lang ba? Millie expressed her dissatisfaction. Mag-donate pa. Okay. Matambok ka kasi sobrang dami ng dugo sa katawan mo. Ang pagguhit ng kaunti pa ay maaaring makatulong sa iyo na mawala ng timbang. Hindi naman mataba si Hana. Mahina lang siya. Sa huling beses na kinukunan siya ng dugo, naging sanhi ito ng pamamaga ng kanyang katawan. Si Hana ay nagmula sa isang edukadong pamilya at alam ang pangunahing kaalaman sa pisyolohikal. She remarked, sa ating bansa, ang pagbibigay ng 400 mililitro ng dugo minsan ay legal na limitasyon. Hindi ka maaaring magkaroon ng higit pa riyan. Tsaka hindi na rin nagtagal nung huli akong nag-donate ng dugo. Tama na, putol ni Millie kay Hana. Kung hindi ka nagbebenta, hindi ka naman nagbebenta. Bakit lahat ng hindi kinakailangang Saturday? Umiga ka na lang at ipikit mo ang iyong mga mata. Si Hana ay masunuring nahiga sa maduming maliit na kama. Nakapikit. Siya ay may takot sa mga karayom at dugo. Kahit na ang makitang may kumukuha ng dugo ay maaari siyang mahimatay. Not to mention she was having her blood drawn now. Kaya wala siyang choice kundi ang umiwas ng tingin. Tila naiinis si Millie kay Hana dahil sa hindi pag-donate ng sapat na dugo. Gumamit siya ng labis na puwersa sa pagpasok ng karayom. Dahilan upang mapangiwi si Hana sa sakit. Dahil dito, lalo pang nadismaya si Millie. At nagsimula siyang magreklamo. Ang proseso ng pagkuha ng dugo ay hindi kapani-paniwalang mahaba. Naramdaman ni Hana na mas matagal ito kaysa sa dati. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan ng husto. Iniisip na maaaring nasa isip niya ang lahat. Sa hindi malamang kadahilanan, unti-unting nakaramdam ng pagkahilo si Hana. Na para bang umiikot ang mundo sa kanya. Nakaramdam siya ng panghihina at hingal at nahirapan siyang buksan ang kanyang mga mata. Maya-maya lang ay dumating na rin si Daniel kasama si Missy sa kanyang yakap. Huminga ng malalim. Tinabi niya kay Fiona, "Hello, nandito ako para magbenta ng mga paninda." Noong nakaraan, si Daniel ay palihim ding pumunta rito para magbenta ng dugo nang hindi nalalaman ni Hana. Mas nagawa pa niya ito kaysa kay Hana. Kaya alam niya ang sikretong code. Tumangala si Fiona kay Daniel. Medyo nagulat. "Is this your daughter? Hindi ko alam na may asawa at anak ka na. May balak ka bang ibenta ang dugo ng anak mo sa pagkakataong ito?" Kahit madalas pumunta rito sina Daniel at Hana para magbenta ng dugo. Hindi alam ni Fiona na mag-asawa sina Daniel at Hana. Mabilis na umiling si Daniel. Hindi. Nagbebenta ako ng sarili kong dugo." Boses ni Fiona. "Dan, hindi ka na ba mabata? Hindi mo kayang suportahan ang iyong pamilya. Pabayaan mo ang iyong sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng dugo. May offer pa ako sayo. Willing ka bang kunin? Kung susundin mo ang aking pamumuno,
Tinitiyak ko sa iyo na mananatili kang malaya sa mga alalahanin sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Napatingin si Daniel kay Fiona. Ipagpatuloy mo. Napatingin si Daniel kay Fiona. Ipagpatuloy mo. Paliwanag ni Fiona. Napakaganda at kaakit-akit ng bata sa iyong mga bisig. Sayang yung pagstay niya sa'yo. Nagkataon lang na may kilala akong ilang mayayamang pamilya na noon pa man ay gustong umampon ng anak. Kung makilala nila ang iyong sanggol, magugustuhan nila siya. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari mong pangalanan ang iyong presyo. Get lost. Nagmura si Daniel. Timisi ang takong ni Achilles. Ayaw niyang hayaan siyang magdusay kahit sa araw-araw niyang buhay. Pero ngayon, gusto talaga ni Fiona na ibenta niya si Missy. Ang ideya ay mas hindi mabata kaysa sa paghiling kay Daniel na isuko ang kanyang buhay. At kaya, si Daniel ay likas na nagmura. Tinaman ng tingin ni Fiona si Daniel. Matandang tanga. Hindi ka talaga marunong makibagay. Kung ikaw ay masigasig sa pagbebenta ng iyong dugo para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos ay gawin ito. Tingnan natin kung ilang beses makuha ang bulok mong dugo. With that, inakay ni Fiona si Daniel sa likod na kwarto. Pagpasok pa lang niya sa silid, nakita ni Daniel si Hannah. At tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Asawa ko, apo ko, pasensya na, wala akong silbi. Total failure. Hindi ko man lang maprotektahan kayong dalawa. Napakalungkot na nadama ni Daniel na pinag-isipan pa niya ang kamatayan. Tumigil ka, tigaw ni Daniel kay Millie. Tigilan mo nga yung ginagawa mo. Huwag mo na siyang kuha ng dugo. Hannah, nandito na ako. Naparito ako para hanapin ka. Tinapunan ni Millie ng matalim na tingin si Daniel. Ano ba ang sinisigawan mo? Manahimik ka at tigilan mo na ang pang-iistorbo sa trabaho ko. Kung maglakas loob kang magbulalas muli ng kalokohan, lumabas ka. Hindi namin kailangan ng dugo mo. Tama na. Galit na galit si Daniel. I told you to stop. Asawa ko yan. Hindi na namin ibinebenta ang aming dugo. Dahil doon, lumipat si Daniel para tanggalin ang mga karayom. Ngunit biglang itinulak ni Millie ang mga kamay ni Daniel. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ha? Maghintay ka. May hindi tama. Bakit hindi nagre-react si Hannah sa lahat ng kaguluhan na ginagawa ko? Habang iniisip iyon, muling tumawag si Daniel. Ngunit hindi tumugon si Hannah. The asterisk man. Dahil sa matinding emosyon, hindi nag-atubili si Daniel habang sumusugod siya. Napinabagsak si Millie sa lupa gamit ang isang mabilis na sipa. Galit na galit si Millie. The asterisk man it. Tapos ka na. Ikaw ay ganap na tapos na para sa. How dare you hit me? I'll make sure you regret this. Mom. Call for backup. Binubuli niya ako. Nagulat si Fiona sa eksena. Tinong mag-aakala na ang nakatatandang lalaki, nakaraniwang duwag, ay biglang mag-iipon ng lakas ng loob para saktan ang isang tao. How dare siya? Ilang dekada na kaming nanatili dito. At wala pang nang-ahas na guluhin kami. Sa katunayan, maraming residente ang nagkukusa na magbayad sa amin ng perang proteksyon. Pag-aari namin ang lugar na ito. Ang paghampas sa aking manugang ay parang pagpapahiya sa aming pamilya. Paano ko haharapin ang aking pamilya kung hindi kita pinagbabayaran para sa iyong mga aksyon? Fiona quickly pulled out her phone and made a call. Honey, come over quickly. Someone lays their hands on Millie. Please bring more men with you. Mabilis na inilabas ni Fiona ang kanyang phone at tumawag. Honey, halika kadali. May nagpatong ng kamay kay Millie. Mangyaring magdala ng maraming lalaki sa iyo. Walang pakialam si Daniel sa mga sumpa mula sa direksyon ni Fiona at Millie. Mabilis siyang pumunta sa gilid ni Hannah. Tinitingnan ang pulso nito. Nakabutihang palad. Ang kanyang puso ay tumibok pa rin. Kahit mahina. Sa madaling salita, nag-donate si Hannah ng 800 mililitro ng dugo. Na higit sa limitasyon na kayang tiisin ng katawan ng tao. Hindi sinasadyang nakita niya ang bag ng dugo. Ang 2 bag ng dugo sa ilalim ni Hannah ay puno na. At ang bawat bag ng dugo ay naglalaman ng 400 mililitro.
Bukod dito, hindi lumipas ang maraming araw mula nang mag-donate siya ng dugo. Tila hinimatay si Hana dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. At nasa panganib ang kanyang buhay. Gulong-gulo ang isip ni Daniel. Hindi niya naiwasang isumpa ang mga hamak na ito dahil sa kanilang walang awa na pag-uugali at pagwawalang bahala sa buhay ng tao dahil sa pera. Kahit na si Daniel ay karaniwang maluwag at mahiyain. Sa wakas ay naabot na niya ang kanyang breakpoint. Sinisingil niya si Millie. Papatayin kita. Gayunpaman, 4 na matipunong lalaki ang sumulpat sa pintuan bago niya maabot si Millie. Nang makitang sasalakayin ni Daniel si Millie, isang matipunong lalaki ang sumugod. Na pinalipad si Daniel ng may sipa. Ang lakas ng loob mong bugbugin ang asawa ko. Pagod ka na bang mabuhay? Pagkatapos, tinanong niya si Millie, "Honey, siya ba ang nakabangga sa iyo ngayon?" Tumango si Millie, nang hindi na umimik pa. Sumugod ang matipunong lalaki para bugbugin si Daniel. "The asterisk man it, tatapusin na kita sa pananakit mo sa asawa ko. Magbabayad ka man. 1,000,000 pababa hanggang sa huling sentimo para tumigil ako o uubusin ko ang bawat patak ng dugo mo para bayaran ang utang." At itong batang babae na dinadala mo. Napakaganda niya. Kung ibebenta mo siya sa isang mayamang pamilya para maging child bride, siguradong malugod silang tatanggapin. Pinalo si Daniel hanggang sa mahilo siya at nawala ng gana. Ang sakit ng katawan niya na parang nabasag. Pilit siyang lumaban. Ngunit hindi siya makatayo. Unti-unting lumabo ang kanyang malay. Nasa bingit na siya ng paghimatay. Bang! Bang! Sa kritikal na sandali na ito, 2 malalaking butas ang biglang bumukas sa bubong. Na may malalakas na tunog na umalangaw-ngaw sa kalawakan. Kaagad pagkatapos, 2 maitim na figure ang bumaba mula sa langit. Dumapo sa tabi ng matipunong lalaki. Walang pagdadalawang isip na nagtama ang 2 maitim na figure na nagpalipad sa matipunong lalaki. Ano ang nangyayari? Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagbigay ng lubos na takot sa lahat. Gayunpaman, ang matipunong lalaki na nataman ay mabilis na nakabawi at galit na umungal. "Mga lalaki, ibaba mo sila. Bakit ka palihim at naka-stealth suit ka pa? Sa tingin mo ba tayo ay nasa sinaunang panahon? I bet hindi man lang matamaan ang mahina mong katawan." Agad ding sumugod ang 3 pang matipunong lalaki. Bang! 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 Matapos ang sunod-sunod na kalabog, nahulog din sa lupa ang 3 matipunong lalaki. Sa kanilang 3, 2 ang nawala ng malay. Gayunpaman, ang 2 individual na nakasuot ng stealth suit ay nanatiling ganap na hindi nasaktan. Napatulala ang matipunong lalaki. Tinitigan niya ang mga ito nang hindi makapaniwala. Sino kayong mga tao? Wala naman siguro kaming hinanakit o hinaing sa pagitan namin. Di bakit mo kami sasalakayin? Hindi pinansin ng 2 individual na nakaitim ang matipunong lalaki. Puro kay Missy ang focus nila. Una nilang sinuri ang mga sugat ni na Missy, Daniel, at Hana. Hindi favorable ang sitwasyon. Dalhin mo sila sa ospital. Utos ng matangkad na lalaking nakaitim. Mananatili ako dito at isusumbong ang sitwasyon kay boss. Naiintindihan. Agad namang pumayag ang short man in black. Hinatid niya sina Missy, Daniel, at Hana sa kotse at pinaharurot ito patungo sa ospital. Agad namang nagsumbong ang matangkad na lalaking nakaitim kay Dexter. Ang pinuno nila ay si Dexter. Pareho silang miyembro ng Nightingale Squad. Ang mga miyembro ng Nightingale Squad ay nakakalat sa buong mundo. Bawat isa ay may iba't ibang pagkakakilanlan. Nagkataon na ang 2 Nightingales na ito ay nakatira sa barong-barong na iyon at nabubuhay sa pagtitinda ng karne araw-araw. Sa pagtanggap ng misyon mula sa Nightingale Squad, agad nilang naisip ang matatandang mag-asawa sa urban village na ikinabubuhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng basura. Ang batang kasama ng matatandang mag-asawa ay lubos na kahawig ng batang babae na dapat nilang mahanap sa kanilang misyon mula sa Nightingale Squad. Ang batang kasama ng matatandang mag-asawa ay lubos na kahawig ng batang babae na dapat nilang mahanap sa kanilang misyon mula sa Nightingale Squad. Kaya naman,
Agad nilang natunton ang matatandang mag-asawa at doon nila nakita. Tiningnan ng matipunong lalaki ang matangkad na figure na nakaitim at nakaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Maingat niyang binalak na umatras. Gayunpaman, malinaw na hindi papayag ang matangkad na lalaking nakaitim na mangyari ito. Sa ilang matulin na suntok at sipa, napatumba niya silang lahat. Pagkatapos, nawala siya ng walang bakas. Dumating ang lalaki sa isang liblib na sulok at iniulat ang kinaroroonan ni Missy sa kanyang mga nakatataas. Nabalitaan kung nasaan si Missy at hindi nagtagal ay nakarating sa tenga ni Dexter. Nang malaman ang tungkol sa kinaroroonan ni Missy, tuluyang naalis ang bigat sa puso ni Dexter at Lacey. Hindi mapakali na tanong ni Dexter, "Kamusta si Missy? Maayos ba ang kanyang pamumuhay?" Magalang na tumugon ang pinuno ng Nightingale Squad sa pamamagitan ng telepono. Nang malaman ko ang kinaroroonan ni MS Cruz, agad akong nag-report sa iyo. Kaya hindi na ako masyadong nagtanong tungkol sa mga detalye ni MS Cruz. Malalaman ko kaagad at ire-report ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Dexter, "Kalimutan mo na. Direktang makipag-ugnayan sa akin ang Nightingale na nakahanap kay Missy. Gusto kong maintindihan ng personal ang sitwasyon." Naiintindihan. Pagkatapos, agad na inutusan ng pinuno ng Nightingale Squad ang matangkad na lalaking nakaitim na makipag-ugnayan kay Dexter. Hello, Great Marshal. Ako ang 32 miyembro ng Nightingale Squad. Ipwede mo akong tawaging 32. Grabe ang panginginig ng boses ng kausap. Walang tumulong dito. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makipag-usap ng direkta sa Great Marshal sa kanyang buhay. Halos lumundag ang puso niya sa dibdib dahil sa kaba. Sabi ni Dexter, 32. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon ni MS Cruz. Mabilis na sumagot si 32. Great Marshal. Sa totoo lang, ako at si MS Cruz ay magkapit-bahay. Gayunpaman, dati ay hindi ko alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya nabigo akong alagaan siya. Humihingi ako ng pasensya. Mangyaring bigyan ng parusa. Sabi ni Dexter, hindi dapat sisihin ang kamangmangan. Maaari mo bang sabihin muna sa akin ang tungkol sa dati niyang kalagayan sa pamumuhay? Napabuntong hininga si 32. MS Cruz. Umantong sa isang mahirap na buhay. Ang dalawang matatandang individual ay lumipat dito noong 1 taon. Sila ay walang tirahan at madalas ay natutulog sa mga lansangan. Mabuti na lang at nakapag-upa sila ng maliit na bahay gamit ang perang kinita nila sa pangungulekta at pagbebenta ng basura. Napakaliit ng bahay. Mas maliit pa ito kaysa sa pampublikong banyo. Dagdag pa niya, naresolba ang isyo ng accommodation. Pero naging problema ang mga pagkain nila. Ang perang kinita nila sa pagkolekta ng mga scrap ay halos hindi sapat pagkatapos magbayad ng upa. Madalas nilang nasumpungan ang kanilang mga sarili sa mga sitwasyon kung saan madalas silang magutom. Napakabait ni MS Cruz. Madalas niyang tinutulungan ang dalawang matanda sa pagpupulot ng basura. Ang dalawang matanda ay patuloy na nagbebenta ng kanilang dugo upang matiyak na makakain siya ni MS Cruz at may mga damit upang manatiling mainit. Kanina lang, nang matagpuan ko sila, pumunta sila para ibenta ang kanilang dugo. Hinimitay pa ang matandang babae dahil sa sobrang dami ng dugong na ibigay niya. Mula sa una kong nakalap, ibinente nila ang kanilang dugo para bayaran ang pagpapagamot ni MS Cruz dahil mataas ang lagnat niya. Nanatiling tahimik si Dexter. Pagkarinig nito ay napaiyak na si Lacey. Kumikirot ang puso ni Dexter na parang tinutusok ng karayom. Hindi niya akalain na isang araw, mahuhulog sa ganoong kababa ng kalagayan ang kanyang anak na babae at mga in-law. D*N8, D** man lahat, F*** ka, bagong Great Marshal. Itinuro ni Dexter ang lahat ng kanyang galit sa bagong Great Marshal. Ang hindi nakikitang aura ng banta na nagmumula sa kanya ay napakatindi kaya kinilabutan si Squirrel. Umalis na walang pagpipilian. Kumari pa ito ng takbo sa mga bisig ni Don at walang tigil na nanginginig. Napakabangis ng lalaking ito. Kailangan kong lumayo sa kanya sa hinaharap. Bilasan.
Napaungol si Dexter sa sabungan. Tumulong ka ng buo. Sa pag-uulat sa Great Marshal. Ito na ang pinakamabilis na bilis ayon sa mga regulasyon ng sasakyang panghimpapawid, tugon ng piloto. Pinutol siya ni Dexter. Push the plane speed to its limit. Agad-agad. Ito ay isang utos. Dahil ito ay isang utos. Ang piloto ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang sumunod. Agad niyang pinabilis ang bilis. Ang isang paglalakbay na dapat ay tumagal ng 3 oras ay nakakagulat na pinaikli sa 2 oras lamang. Ang Oakland City ay ang bayan ni Dexter. Kahit na pinalitan ng bagong Great Marshal si Dexter, ang huli ay may malaking impluensya pa rin sa Oakland City. Matapos ayusin ang isang tao na tumulong kina Quinlan, Squirrel, at Nancy upang manirahan, dinala ni Dexter sina Lacey at Soul Wolf patungo sa ospital. Desidido siyang ibunyag ang katotohanan. Pagkatapos, maghihiganti siya at magsettle ng mga score. Tatahimik na pasilyo ng ospital. Hindi mapakali si Daniel. Nakaramdam siya ng hindi mapakali sa pananatili. Tatahimik na pasilyo ng ospital. Hindi mapakali si Daniel. Nakaramdam siya ng hindi mapakali sa pananatili. Isinugod sina Missy at Hannah sa emergency room para sa agarang paggamot. Malubhang nasugatan din si Daniel at naabot ang pamantayan para sa ospital. Gayunpaman, nagmatigas siyang tumanggi na tanggapin at iginiit na maghintay sa pasukan hanggang sa makaalis sina Hannah at Missy sa panganib. Kung na-admit din siya sa ospital, walang mag-aalaga kina Missy at Hannah kapag nakalabas na sila. Ang Nightingale, na nag-escort sa kanya doon, ay may sensitibong pagkakakilanlan. Kinailangan nilang manatiling tago. Kung walang pahintulot ni Dexter, hindi sila maaaring manatili sa labas ng mahabang panahon. Sa makatuwid, pagkatapos na dalhin sila ng Nightingale sa ospital, nagtago siya sa mga anino at pinangalagaan ang kanilang kaligtasan mula roon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pulang ilaw sa itaas ng operating room. Tabik na umaasa na ito ay magiging berde sa lalong madaling panahon. "Dad," tawag ni Lacey. At umalangaw-ngaw ang boses niya sa tahimik na koridor. "Dad." Natigilan si Daniel. Hindi makapaniwala sa narinig. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa direksyon ng boses. Ito ba? Boses ni Lacey. Bumalik na ba si Lacey? Hindi ito posible. Siguro dahil miss ko na siya kaya may naririnig akong mga bagay-bagay. Gayunpaman, laking gulat ni Daniel nang makita niya si Lacey na nakatayo sa entrance ng corridor at nakatingin sa kanya na may luhang mata. "Anak ko ito. Bumalik na talaga ang sweetie ko. Wala akong naririnig na mga bagay." Sa sobrang emosyon, hindi na napigilan ni Daniel ang kanyang mga luha. "Lacey, ikaw ba talaga yan? Iyan ay kahanga-hanga." Ay, bago pa matapos ni Daniel ang kanyang pangungusap, sumugod si Lacey at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, nadurog ang puso ni Lacey. Halos pumuti na ang buhok ng kanyang ama. At kapansin-pansing nabawasan ang kanyang timbang. Puno ng kulubot ang mukha niya. Kaya mas matanda siya ng mahigit 20 taon kaysa sa aktwal niyang edad. Taka natatakpan siya ng mga sugat lalo na sa mukha. Umaagos pa rin ang dugo. Kaya sobrang miserable ang itsura niya. Lacey cried hysterically. "I'm sorry, Dad. Kasalanan ko kung bakit ka nakabalik ng late at nahihirapan ka." Napabuntong hininga din si Daniel. "Ayos lang basta babalik ka. Tama na yan. Lacey, wala akong silbi. Hindi ko kayang protektahan si Missy." Ang eksenang ito ay magpapaluha sa lahat ng manunood. Nagmamadaling tanong ni Lacey, "Dad, nasaan sina Missy at Mom? Kumusta na sila ngayon?" Sagot ni Daniel, "Ginagamot pa sila sa emergency room. Wala akong ideya kung paano nangyayari ang mga bagay. Hindi pa lumalabas ang doktor." Naglakad si Dexter sa pintuan at sumilip sa siwang. Gayunpaman, ang tanging nakikita niya ay ang koridor. Nanatiling hindi nakikita ang eksena sa loob ng operating room. Gayunpaman, mahina niyang naririnig ang ingay na nagmumula sa operating room.